Hello! Philippines! Hello! World! Balita Siksik! Mga kababayan, nagkakagulo ang ating mga kababayan taga UPLB tungkol dito sa sinasabing semiotic meaning making at ng SMCR Model of Communication. Ano nga ba ang pinagkaiba ng mga prosesong ito ng pagbibigay ng kahulugan sa mga bagay-bagay ng ating nakikita o ng ating mga pinapanood? Ating tuklasin ang mga bagay na yan sa aming talakayan. Bago ang lahat, alamin muna natin ang ibig sabihin ng semiotic at ng SMCR model mula sa ating eksperto na nagngalang AA. AA, pasok! Semiotics is a general philosophical theory of signs and symbols. To put in simplest terms, semiotics is the study of signs. Ayon sa mga semioticians, may dalawa daw yung parts, yung signifier at yung signified. Yung signifier, yun yung particular person, object, or idea. Samantalang yung signifier, yun yung particular object, idea, or person that is being referred to. Mula pa rin sa ating eksperto, alamin naman natin kung anong ibig sabihin ng SMCR model. AA, pasok! SMCR model. Ang SMCR model ay isang uri ng communication model na nagde-describe kung paano magbahagi ng impormasyon ang isang tao sa kanyang kapwa. Applicable rin ito sa ibang uri ng komunikasyon. SMCR model. S stands for source. Siya yung creator ng message. Siya yung gustong mag-impart ng mensahe sa kanyang kapwa. M stands for message. Message, ito mismo yung mensahe na gustong i-impart nung source. C stands for channel. Channel, ito yung medium kung paano ibabahagi nung source yung mensahe. R stands for receiver. Receiver, from the word itself, siya yung magre-receive ng information. Ito yung audience or group of people or even an individual na makaka-receive ng information na gustong ibahagi ng source. Welcome sa bagong segment ng ating show. Ito ang Soko, Scene of the Cinema Operative. Kasalukuyan po tayong nandito sa lugar kung saan naganap ang paglalakas-tangan sa pagkababae ni Jasmine na ating pong nasaksihan sa pelikula Hayok sa Laman. Noong nakaraang kabanata, natutunan na natin ang depensyon ng semiotics at ng SMCR model. Ngayon naman ay alamin natin ang pagkakaiba sa paggamit ng dalawang ito. Chaiki, pasok! Ano nga ba yung pinagkaiba ng process of meaning-making ng semiotics tsaka ng SMCR model? Una, yung semiotics, isa siyang malaking body of language or knowledge na doon, parang isang maliit lang na portion yung communication or yung basic communication na SMCR model. Yung doon, yung semiotics, nakafocus siya dun sa pagbibigay ng meaning sa mga signs. Yung mga signs na yun, pwede yun yung mga clothes na sinusuot mo, yung mga gestures, behaviors mo, yun yung pwedeng sumakop ng semiotics na binibigyan niya yun ng meaning. Tapos yung SMCR, siya naman yung bahala kung paano i-communicate sa iba. Tapos yung maling iniisip ng mga tao na dahil sa SMCR ay gumagawa din sila ng meaning. Actually, nagiging iba na yung meaning habang pinapasa sa kanila through a channel. So parang dahil doon, nagkakaroon na rin ng ibang meaning. Katulad na lang din sa yung in-interview yung nanay ni Floring na si Perla. Sinabi niya, for example, yung
tatay ng anak niya ay yung lalaki na may asawa na. Pero nung tinransfer or dinicode nung movie or scriptwriter, ang nasa isip niya, yung tatay ni Perla, yung tatay ng anak niya. Pero, yun yung pagkakaiba nila. Doon mo makikita yung pagkakaiba nila. Kasi, doon nga, yung mali yung pagkakapasa or mali yung pagkakadecode. Which is, yun nga yung akalain ng iba, yun yung meaning making na ginagawa nila. Dumako naman tayo sa mga social issues ng mga karakter sa obra ni Jeffrey Hetorian na Tuhog. Eros, pasok! At atin namang hubaran ang pelikulang Tuhog. At atin isa-isahing busisihin ang mga naging suliranin ng bawat karakter sa pelikulang Tuhog. Philip, kabugin mo na. Si Florin ay ang stereotype ng dalagang Pilipina. Mahinhin, mahiyain, wala pang kaalam-alam sa mga kamunduhan ng mga tao sa syudad dahil matagal na siyang naninirahan sa Nayon. Si Florin ay helpless dahil kahit na inahalay na siya ng kanyang lolo, ay wala siyang magawa. Pinapakita niya si Maria Clara. Siya ang modern day Maria Clara. Si Florin ay si Maria Clara dahil katulad ni Maria Clara, siya ay mahinhin, mahiyain, walang magawa at mahina. Kitang-kita naman natin na maling-mali ang pagkakaportray kay Florin sa moving Hayok sa Laman. Dahil si Asmin, kundi ba sa pelikulang iyon, ay malandi. Hindi katulad ni Florin na mahiyain. Sa pelikula nga, siya mismo ang nahabol dun sa lalaki. Mahilig siyang magsuot ng mga masasabi nating stereotype na babaeng malalandi. Kamiso na puti, yun lang ang suot niya. Pero si Florin, ang mga suot niya mga mahabang damit at mga maayos. Sa pelikulang Hayok sa Laman, si Jasmine mismo ang nahabol sa lalaki, si Adan. Pero si Florin, mahiyain. JD, pasok. Sa pelikulang Tuhog, nakikita naman natin sa Perla, ang nanay ni Florin. Si Perla ay isang napakabait na nanay kung saan lagi niyang pinaprotektahan ng kanyang anak sa kanyang amang. Ngunit makikita din natin na madali siyang maloko o ma-persuade. Katulad na lang sa isang eksena kung saan binibili ang kanilang storya. Nang dahil sa pera, tsaka lang siya pumayag na isang buhay sa pelikula ang kanilang storya. Okay. Sa pelikulang Hayok sa Laman, makikita naman natin si Violeta, ang nanay ni Jasmine. Ngunit makikita din natin na hindi niya lagi pinagtatagol si Jasmine laban sa kanyang amang. Bagkus lagi pa niyang pinapanigan ang kanyang amang. Kahit na alam niya na minomolest siya at hinahalay na ng kanyang amang si Jasmine. Makikita din natin na masyado siyang mapusok tungo sa kanyang amang. Kahit na alam naman natin na si amang ay ang kanyang ama. Ngunit sa huli, nang nalaman niyang totoo ang sinasabi ni Jasmine tungkol sa kanyang amang, alam niya na kung sino ang kanyang papanigan at tsaka niya pinotektahan ang kanyang anak na si Jasmine. Yoti! Pasok! Si Amang laseng. At ito ding lalaking ito ay bastos, malandi. Tingnan nyo. Kita nyo? Siya ay mahilig magsuot ng panty at ang panting ito ay panty ng kanyang namatay na asawa. At wala din siyang pakialam sa iniisip ng ibang tao tungkol sa kanya. Masayang-masaya nga siya na pinapakita na siya ay nakapanty lamang habang siya ay nasa labas ng kanilang bahay. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Si Amang naman sa pelikula ay may tinatawag na passionate love sa kanyang anak na si Violeta. Siya ay masaya nung namatay na ang kanyang asawa upang makapagsolo na sila ng kanyang anak. Ayun, silang dalawa ay bantog na nagsasama at may ginagawang kababalaghan. At yan nga po ang mga nagbabagang balita
at talakayan ng mga issue sa UPLB. Tandaan po natin lahat na kung walang knowledge, walang sisig! Bye-bye!